Good day everyone, I'm Jillian Stasio and we'll be discussing together with my groupmates Paul Nicolas and Rocha Pilado about satellite communication. So first, what is satellite communication? Satellite communication enables long-distance data transmission. Ibig sabihin, ginagamit natin ang satellites para makapagpadala ng data or information over long distances. For instance, cellphone signals, TV broadcast, or internet. Next, it uses satellites as relay stations in space. Pinapadali nito ang data mula sa isang lugar papunta sa iba, lalo na kapag malayo. Then, it operates in GEO, MEO, or LEO orbits for coverage. We have three main types of orbits. First, we have the GEO or the Geostationary Earth Orbit. Ito, parang nakapirma siya sa iisang position sa langit. Kaya perfect siya for TV or for weather satellites. Next is the MEO, which is Medium Earth Orbit. Mostly ginagamit siya for GPS. Next is the LEO or the Low Earth Orbit. From the word itself, low, mas malapit sa Earth and mas mabilis. Kaya ideal siya for internet like Starlink. Next, it utilizes frequency bands like C-bands, KU bands, or Q bands, and KA bands. Ito yung mga frequency ranges na ginagamit sa satellites para magpadala ng data. Parang different lanes sa highway para di magbanggaan ang signals. It supports telecommunication, broadcasting, and internet services. So, ginagamit siya for phone calls, TV, radio, at internet. Lastly, it overcomes terrestrial networks limitations in remote areas. Ibig sabihin, kahit sa mga lugar na walang cell tower or internet lines, makakapagpa-connect pa rin tayo dahil sa satellite. Now, let's tackle the history of satellite communication. Satellite communication began with visionary concepts and key launches. Nagsimula ito sa mga ideya ng scientists na gustong mag-connect ang buong mundo gamit ang space. We have Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke proposed the geostationary orbit in 1945. Siya ay isang writer at scientist na ang unang nag-suggest na pwede tayong maglagay ng satellite na umiikot kasabay ng Earth. Kaya, laging nasa parehong posisyon sa langit. We have Sputnik 1, the first artificial satellite in 1957. Ito ang unang satellite na nilaunch sa Russia. Hindi pa siya communication satellite pero ito ang nagbukas ng panahon ng space technology. Next, we have Telstar 1, the active communication satellite in 1962. Ito naman ang unang satellite na talagang nakakapagpadala ng TV signals across continents. Next, we have the formation of Intelsat in 1964. Ito ang organization na gumawa ng Global Satellite Network para sa international communication. Milestone includes live broadcast and expanding networks. Dahil dito, nagkaroon ng live broadcast, international calls, at unti-unting lumawak ang satellite network sa buong mundo. Next slide, we have the satellite orbits and theoretical concepts. Satellite operates in distinct orbits with unique roles. Bawat satellite may specific orbit or distansya mula sa Earth, depende sa purpose nito. We have the GEO, fixed relative to Earth, kaya ideal for broadcasting. So, ang GEO satellite ay umiikot kasabay ng Earth. Parang hindi gumagalaw kung titignan, pero perfect ito sa TV broadcasting kasi constant yung position niya. We have the MEO, used for navigational like GPS kasi lower latency siya. MEO satellites naman ay nasa gitnang orbit. Ginagamit sa GPS at navigation kasi mas mabilis mag-respond kumpara sa GEO. And next, yung LEO naman is low altitude, low latency, and ideal for broadband. Ang LEO ay pinakamalapit sa Earth. Dahil dito, mabilis ang signal response. Kaya perfect siya for high-speed internet. Now, we have the QSPK modulation and FSK modulation for data encoding. Ito yung paraan kung paano isinisiksik o inaayos ang data para mapadala sa satellite. QPSK at FSK ang mga technique para efficient ang signal. Link budget analysis ensures communication feasibility. Ito naman ay parang pag-compute kung sapat ba ang signal power para makarating mula sa transmission papunta sa receiver para siguradong gumagana ang communication system ng maayos. So, how really satellite communication works? Isa ito sa pinaka-importanteng technology na nagko-connect sa mga tao all over the world.
Through satellite, we can make phone calls, use GPS, watch TV, and even access sa internet kahit na nasa malayong lugar pa ito. Ang mga satellites sa space ay hindi lamang basta-basta lumulutang na metal. They are advanced machines na kaya mabuhay at gumana sa harsh environment ng space. Kailangan nila ng power, control, at protection para ito ay makapag-function ng maayos. Solar panels ang nagbibigay ng energy mula sa araw at ang mga batteries naman ang nag-iimbak ng energy kapag gabi. Meron din silang thermal systems upang monitor ang temperature kung ito ay masyadong mainit ba or malamig. Sa Earth naman may tinatawag na tracking, telemetry, and command na nagmumonitor at nagkokontrol ng satellite. For communication, satellites use high-frequency radio waves, usually between 1 to 15 GHz para mas malinaw at mas mabilis ang signal. At ngayon, may smaller satellites na tinatawag na nano at microsatellites na mas mura at mas efficient pa rin gamitin. Maraming use ang satellite communication sa everyday life. Ginagamit rin ito sa telecommunication services tulad ng phone calls, mobile networks at internet connections. And also, ginagamit din ito sa direct-to-home TV broadcasting gamit ang GEO satellites. Para naman sa mga lugar na malalayo at walang signal, ginagamit naman ang LEO at MEO satellites para makapagbigay ng internet access sa mga tao. Ang GPS na gamit natin sa navigation ay nakadepende pa rin sa MEO satellites. Bukod doon, ginagamit din ito sa Earth observation, weather forecasting at military purposes para sa monitoring at security. Isa pang magandang example ay ang telemedicine, wherein ang mga doctors sa city ay pwedeng makipag-video call or communicate sa mga pasyente nila sa mga malalayong lugar. Dahil napaka-importante ng satellite communications, may mga rules at standards na kailangan sundan. Isa na dyan ay ang ITU or International Telecommunication Union. They are the one managing the frequency allocations and orbital slots para maiwasan ang interferences at panggaan ng satellites. May mga organizations din tulad ng SCTE at IETF na gumagawa ng technical standards para maging compatible at secure ang mga systems. Ang military ay may sariling systems para sa safe at para na rin sa private communication nila. May mga policies din para sa data security ng mga transmissions. Sa bawat bansa, may national agencies na nag-enforce ng regulations at nag-issue ng licenses para sa mga satellites. Hi, I'm Raj Clifford Avelado from BSE 3D. I'm going to present the challenges facing satellite communication. Unang challenge ay ang limited at competitive radio frequency spectrum. Ibig sabihin, ang mga satellite ay gumagamit ng mga frequency bands na pinaghati-hatian din ng ibang system tulad ng cellphone networks at broadcasting. Dahil dito, pwedeng magkaroon ng interference or sagabal sa signal. Ang ITU o International Telecommunication Union ang nag-aayos ng frequency allocation. Pero dahil dumadami ang satellite, mas nagiging sikan ang spectrum or nagiging crowded. Pangalawa, ng space debris o mga basura sa kalawakan. Maraming lumang satellite na pira-pirasong metal na umiikot pa rin sa orbit kahit maliit lang na debris. Kapag bumangga sa active satellite, pwedeng masira agad. Kaya ngayon, may mga end-of-life plans or deorbit systems para ligtas nilang tanggalin sa orbit ang mga luma.
Pangatlo, ang cybersecurity threats. May mga kaso ng hacking o jamming ng signal. Pwede itong magdulot ng pagkawala ng komunikasyon o pagnanakaw ng data. Kaya importante ang encryption at authentication system para protektado ang data. Pang-apat, ang mataas na development at launch cost. Ang paggawa ng pagpapadala ng isang geosatellite ay umaabot sa daang-daang milyon na dolyar. Mas mura nga ang LEO satellite, pero dahil marami ang kailangan para mabuo ang constellation, malaki pa rin ang total cost. At next, ang complex regulation. Iba-iba ang rules ng bawat bansa tungkol sa paggamit ng satellite. Kaya minsan tumatagal ang proseso at tumataas ang gastos. Ngayon naman, punta tayo sa future trends o mga bagong direction sa larangan ng satellite communication. Una, ang mega constellation tulad ng Starlink, OneWeb at Amazon Kuiper. Ito yung mga libo-libong LEO satellite na nagbibigay ng mabilis at low latency na internet sa buong mundo, lalo na sa mga liblib na lugar na walang signal. Pangalawa, mas advanced at smart na satellites. Ngayon, may mga satellite na marunong mag-process ng data sa mismong space gamit ang AI o Artificial Intelligence. Mayroon din silang mas malaking antena para mas malinaw at malakas ang signal. Pangatlo, mas mahaba na ang service life ng mga satellite. Dati mga 10 to 15 years lang, pero ngayon umaabot na ng 20 to 30 years dahil sa mas matibay na power system at propulsion design. Pang-apat, ang reusable rockets tulad ng SpaceX Falcon 9 dahil pwede nang gamitin ulit ang mga rocket. Bumaba ng malaki ang cost ng pagpapadala ng satellite sa orbit. Mas madali na rin ngayon para sa maliliit na kumpanya, universities na magla-launch ng sariling nilang satellites. At panghuli, tumataas ang demand para sa bandwidth at connectivity dahil sa pagdami ng 5G at cloud service. Mas kailangan ngayon ng mas mabilis at mas stable na satellite connections. Sa conclusion, makikita natin na napakahalaga pa rin ng satellite communication sa modernong mundo. Ito ang tulay ng komunikasyon sa mga lugar na hindi na umabot ng signal sa lupa tulad ng mga bundok, dagat at malalayong probinsya. Ginagamit din ito sa broadcasting, GPS, navigation, weather forecasting, at military operations. Pero syempre, hindi mawawala ang mga hamon tulad ng regulations, space debris at cybersecurity threats. Sa kabutihang palad, patuloy ang innovation gaya ng AI-powered system, reusable rockets at mas efficient na antenna design. Kaya masasabi natin, sa tulong ng satellite communication, mas nagiging connected, informed at advanced ang buong mundo.